Yo, what's up mga pare ko? Kamusta? Welcome back sa aking YouTube channel. Kung di ka pa nakasubscribe, subscribe ka na para updated ka sa mga ilalabas kong pagnanakaw, pagkagatsa, pagkagula, pagmirata, pagkagata sa content ni Enigma, di ba? Syempre, gaya ng dati, gusto kong pasalamatan ng aking sponsor na suot ngayon. Ayan Sheenwear, maraming salamat kay Kuya Mab Pagtingla. Shoutout sa aking pinakamamahal na inaanak, kay Bosyo. Yan kay Sheen Rojan. Napakaangas na itong hoodie na to. Di ko lang alam kung may stocks pa sila nito, pero napaka-solid nito. Yan Sheenwear. Maraming salamat Kuya Mab Pagtingla. Syempre, itong video reaction natin, ito ay battle ni Ban at ni Saint Ice. Hindi ko pa ito napapanood. Kahit nung live, hindi ko siya napanood. Excited na ako. Sige. Marami kasi ako nababasa na dapat daw panalo rito si Saint Ice. Kasi ang panalo raw rito ay si Ban. Tas dapat daw si Saint Ice ang panalo. Sige, check natin kung bakit naging usapin to. Let's go! Nanalo ng coin toss si Saint Ice, pinili mauna si Ban. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin to. Unang banat ahon, 16 day 2. Ban. Yeah. Utang ina. Utang ina, chok agad Wait lang. Utang ina. Ano ba yun? Eto na lang, round 3 na lang. Sayang dapat hindi pinahalata ni Ban na kahit nag-ano-ano na lang muna siya project na lang muna siya. Sayang, pinakita agad ni Ban na may iniisip siya. Ang unahin ko. Hindi natin alam, mamaya setup niya pala yan. Parehas kami nalaglag ng semis. Pero na body bag to. Wala siyang freestyle na malakas kasi wala ring bagyo. Kanyang pangalan Santo, pero ba't ganyan, boss? Ikay kinawawa ng katanang di nangangailangan ng Diyos. Total parehas tayong talo, bro. Pag-iigihan ko manginsulto. Kapag naging ganap na santo to, iihian ko yung ribulto. Sabay magdarasal ako ng taimtim sa yuman. Maikli lang, sana lahat ng battles mo hindi umulan. Bad trip mga Bisaya sa'yo sa pantanga mo na gawain. Lalo na doon sa may bahaging lugar na mga bahain. Hinihiling mo kasi na bumagyo at tumatama doon sa amin. Dahil sa'yo napakadaming namatay na mga saging. Pero seryoso ang lala. Maraming buhay nawala. Habang nagpe-freestyle siya sa bagyo, kami nagpe-freestyle sa baha. Umaasa kasi sa mahika ng battle rap ang puta. Magic damage yung dalat, nasa mid lang nakatoka. Parang ML pala nice, omatik lugi yan si tropa. Tiyak babagsak ang ice na parang ulti ni Aurora. Pero hindi, naiba na. Hindi ko kilala kung sino si Aurora Ulti ni Aurora. Bump na yung ulti mga pre, but still applicable sa kanya. Outdated ka kasi. Mahina ka sa written. Pagdating sa verso, olats to. Nakakahiyang mas inaabangan yung freestyle kaysa sa mismong sulat mo. Isang buwan ka nag-isip, isang buwan ka nagsulat. Hindi ka man lang ba nabwisit na yung gusto nilang pakinggan sa'yo ay yung ngayon mo lang naisip? Kasalanan nyo, ba't lahat ng linya ko pilit niya re-rebatan? Kasi yung baon niya na sulat, hindi nyo hinihiyawan. Hiyawan nyo kasi yung mga written para si Saint Ice mag-zone. At kung mahina, ating isipin na freestyle lang yon. Asa palagi. Okay, may magandang punto ni Ban dito na parang sinisira niya na agad yung ataking gagawin ni Saint Ice dahil syempre puta kilala naman natin si Saint Ice kung gaano siya agaling mag-rebut, kung gaano siya agaling mag-freestyle. Parang dito pa lang sinisira na ni Ban yung pwedeng gamitin sa kanya. Lang sa freestyle, bad example lang to at nagpro-promote ng lazy writing, laging ganon kakupad. May gusto lang akong i-call out, sana'y pagbigyan mo't matupad. Putang ina mong Ice Rocks, galingan mo magsulat. Wala akong plano magkampiyon. Ay, laglag na pala ako. Parehas lang kami laglag pero mas dinamdam niya yung talo. Akala niya kasi sa'yo magcha-champion pero palpak tarantado. Habang ako umabot ng semis kahit wala akong plano. Freestyle niya about sa bote,
daming MCs na mangha. Bumagyo, sabay nag-freestyle, napa-elibs ang madla. Nanalo ka lang dahil sa freestyle, pero writtens ang lamya. Ikaw ang tunay na nag-semis ng hindi sinasadya. Ang ganda nun. Ikaw ang tunay na nagsemis ng hindi sinasadya. Tangina, ang galing nun. Nagamit niya yung signature niya, pambato ng solid dun sa technique ni Saint Ice. Galing. Yung siguro bandang dulo na tumama yung mga suntok ni ni Ban. Tingnan natin yung gagawin ni Saint Ice. Body bag daw ako. Grabe po, aray. Kaya pala sa amin ni Katana binigay yung bonus na Battle of the Night. Tapos, pero ngayon, tingin ko kay Arik, nandadaya. Kalabo ko taga Cebu yung t-shirt, Rapolo, dropkick na Bisaya. Walang ulan. Bumbero na may kanong dala. Speaking of ulan ha, buti tol, nakaahon ka pa. Tila nananadya ka, boss. Tong presidente ng babad trip. Tinapat yung sinasabayan ng Diyos sa residente ng Atlantis. Kasi kamakailan, binaha ng respeto sa nakaraan niya na laban. Ako naman, nilaglag, pagiging mestizo na gawang kapansanan. Ganun pa man. Pagiging mistiso na gawang kapansanan. Galing. Ganun pa man, andito na tayo sa isa buhay medyo finals. Medyo finals. At aking ang bronze na kampyonato, malalaglag ka nga lang lalo, alam nila ako pinakamalakas sa lahat ng mga natalo. Kakabalik lang. Galing. Nagagawa niya pa rin positive yung negative na nangyayari. Tangina, lupit no. Alam niya nga ako yung pinakamalakas sa mga natalo. Yung itsura ni Saint Ice ngayon, putang ina, pan-championship. Alam mo yung kartada ng mukha niya ngayon, yung parang tangina niyo, hindi ako mag-aahit ng bulbol. Parang gano'n yung niya eh. Yung aura niya ngayon eh. Versus bagong ban sa liga. Gusto mo sumikat? Mamaya makikita mo yung ilaw para bang John Cena. Kasi fighter versus jiu-jitsu at karate. Sige, galaw mo kamay mo, pare. Saan ba yun? Saan bang ano yun? Galaw mo kamay mo, pare. Kay Mangi. Hindi ko pero alam ko yun yung kay Mangi. Fighter versus jiu-jitsu at karate. Sige, galaw mo kamay mo, pare. Tangina, para palang Never Back Down na movie lang to. Gusto mo basagan na mukha? Ako? Ayoko. Lugi ako. Kasi last battle ko, Malarak versus Gaara. Talagang epic at binuhos lahat. Si Katana nagala Edward Elric na minura ang gods. Nadali ka ng Lipram na Dehins tumodo sa pak. Kay Mashiba laglag sa semi sa puro lang jab. Hindi mo natumba yung maoy. Hindi daw malakas tong apple. Nung tinulugan siya ng fans, boy, biglaan dumalas yung stambol. Nakaasa ka sa audience, spoiled kasi yan sa Cebu. Mag-react ka na lang, mag-angas ka na lang sa akin pag napareact mo na din si Marichu. Fuck you. Di ako nakokontrol ng crowd. Ron Artes nung nanapak, wala tong thirst for fame. Pang MVP, di man nag-champ, pang mobs na dirt yung game. Sa arena, sa ako shooter. Shotgun sa bibig hanggang ma-burst yung brain at tsak natira ko pasok na parang Kurt Cobain. Kapag yung tira mo laylay, kasi walang legit na quality, ang kanyang panggipit na strategy, mag-sound effects pang wow mali. Ano ha? Boang ka? Natatawa lang sila sa antics, di sa dura mo. Sa adlibs pati mukha mo. Kasi mas matangkad ka na nga sa akin, tapos mukha ka pa ding unano. Tapos pag di naglanding yung suntok niya, Pag di naglanding bara niya na nabigkas, patawa-tawa sa dead air para siyang naglaping gas, fucking whack. Pag di sila nag-react sa mga punchline mo, huwag mong dinadaan sa sound effects. Ang ihahanda mo next time, bro, yung hindi Bisaya lang makakagets. Kaya anong ban?
Anong ban di ako tulad nyo na de-define kung ilan yung napatapik? Ganun pa man, 3 pang Battle of the Night sa aking 3 na pagpanik. Nanatiling solid tong Saint. Ang naban yung mga false idols nyong napatalsik. Kaya nga sa lahat ng putya, tanggal ka na. Ako lang yung nakabalik. Anong ban? Sinasawsaw Ang inan lakas ni ano rito, ni Saint Ice, gagi. Tang ina, balagbag si Saint Ice dito. Di pa tapos, pero putang ina, Saint Ice na ako rito. lang sa kape, matiklamon kahit agahan. Dapat tong ban ay tumabi, malamang matotal sa banggaan. Kalaunan may ban sa vape, tsak masusmoke yan sa bugahan. Tanungin nyo pa si Alaric, di ba boss? Matagal ko nang nalagpasan yung ban, tapos na yung usapan. Matagal ko nang nalampasan yung ban. Yung tinutukoy niya siguro yung naban siya dati sa flip top. Kasi nakabalik na nga siya eh. Tangina, lakas nung round 1 ni Saint Ice. Mula umpisa hanggang dulo. Tapos si Ban naman dito, yung dulo niya, malakas, pero yung umpisa niya, hindi niya nga alam paano uumpisahan eh. Malinaw to, Saint Ice, round 1. Ang lakas nun. Kung paano niya pa rin kinukuha yung, kung paano niya pa rin hinuhugot yung angas niya sa kabila nung pagkatalo niya kay Katana, nagagamit niya pa rin yun na armas. Galing. Round 1 yun, Saint Ice. Pakinggan natin round 2. Ito yung round 1 ko eh. Nakalimutan nyo kanina. Bago nag-ahon, lumaban kay J-Black. Bisaya Conference na hype at pagkatapos ko sa Ice Water, meron kang Saint Ice na pa-back up. Pero paano tatapat yung ice na binigay mo na ka-match up kung yung ice nga na kampiyon ay ginawa ko lang pang warm up? Ang pangit ang damit mo! Tangina kasi, pray for us ang puta na yan, pang simbang gabi? Tangina, hibang ka pre! Sa mga nakabili dyan, may freebies siya. Kapag nakompleto nyo yung simbang gabi na suot yan, may sticker ka. Kaya niya daw tupiin damit ni Jonas habang suot niya pa. Napakasalbahay niya rin, no? Yabang-yabang mo sa battle, tas pang madasalin damit mo. Oh, mayabang to si Pogi kasi palaging nagsasalay. Paano depensa ng sarili kung sakaling mapaaway? Sana'y mamaster mo lahat, judo, karate, tsaka muay thai, tas in the end of the day, malay mo pre, mabaril ka lang ng tambay. Hindi na isa buhay ang laban natin. Kaya gets ko kung mag-o-overtime ka na naman, lalamang ka malamang pagbilangan ng punches na magagaan sapagkat yan lang talaga ang natatangi niya na paraan na babakasakali na makadali kaya palagi sa maraming ataking papakawalan. Para pag-usapang punchline count, di siya manghihinayang. At pag binilang yung mga punch, ako yung mahihirapan. Bilang lang ang suntok ko na binibitawan. Pero pag tumama, yung kalaban ay yung bibilangan. Round 2 pa lang, tumba agad si Jason Di Mayuga. Intro pa lang po yan, naka-beast mode na anyo na. At kung chase mo ay yung third yan ay di mo makukuha hanggang second. Kalang iho, ako dito, mangunguna. Pero joke lang, of course. Hangad ko lang sa ahon, Christmas bonus. Di ko nahabol ang third kasi tinalo ka na yun sa Motus. Eh ikaw, nanalo ka ba? Laban mo kay third, ikay natalo rin. Tapos talo ka na naman sa battle for the third, foreshadowing. Kapag si Van laging one angle, kanyang ina-assume ako'y ganon kasi may footwork na sa battle, ang mga banat may patalon-talon, paiba-iba na ng mga punches ang pinambabato sa'yo ngayon. Pinakitaan na maraming angle tong lumalaban doon sa octagon. Bawat suntok umaapoy pag aking sinimulan na magpabaga ng mga bara, tsak manlilito yan. Kaya tunaw yung ice nyo sa sobrang init kuman. Admiral Akaino versus Aokiji Kuzan. Kahit 6 minutes ka per round, di mo masasapawan to. Pinapatay mo lang ang oras, hindi yung kalaban mo. Aanhin mo maraming tira kung palpakpag asinta. Di ko napapatagalin pa kasi sapat na sa akin yung 2 minuto para pabagsakin ka. Consistent yung kumbaga yung ginawa ni
ban dito ay halos ginawa niya lang din nung round 1, no? Parang ganun lang din, consistent lang. Parang may mas magustuhan pa nga akong punchline niya nung round 1. Yung hindi sinasadya, yung mag-semis ng hindi sinasadya. Pero etong round 2, parang punto lang siya, nakapunto lang siya na parang wala yan sa paramihan ng punches. Ang ganon. Pakinggan muna natin round 2 ni St. Ice. Di ka na mag-rebat. Napaka-original na estilo nito. May bonus pang sayawan na LT. Kaya niyang kumombo na marami. Kumombo na maraming nagaya na MC. Kasi kung papakinggan niyo na mabuti, ginagamit niya yung flow ni JBL ako. Porque the Bluetooth device is ready for connection. Papitik-pitik na nga yung mata nun, pinitik mo pa pati yung vision. Yung mga sarcastic na wordplay ni Lipcram, ginamit niya buong torneo. Tapos pagpupunto na, bigla na siyang nagtutunog surhenyo. Pinuna parody ni Cripply. Gamit parody. Lapok nga siya talaga. Pinarody yung parody. Ganun kakapatawa. Iba't ibang tinig ang dinig mula sa intro mo. Mic test. Oo, yung akin freestyle, at least yung estilo ko, priceless. Kaysa naman sa mga banat mong Galing no, freestyle. Tas priceless. Galing. lang ulam ko, janitor ako, hindi ako sad boy! Tangay na pili mo, ikaw pa yung dinaya. Ikaw na nagnakaw, ikaw pa paawa. Ano ka diskaya? Pinipilit na itong gimmick, makamasa, para siya kaagad ang like. Pero minaliit niya si Manda sa pamamasada ng trike. Kaya ngayon tamang victim signaling. Para may built-in na partida at madali na tanggapin mga maninipis niyang linya. Puta, simula, wala akong pira. Tapos biglang, saan God Nika? Ganyan style mo, par. Minsan paawa, tas bigla siyang yawa. Ano ka, bipolar? Ano ka, bipolar? Bipolar, no? Yung paiba-iba ng mood. Tas bi, kasi Bisaya. Tangin ang galing ni St. Ice dito sa round 2. Kasi pag di siya nayayakap ng fans, kala niya ay napaka-tragic. Tangina mo, di mo pa naranasan maharas ng mga prime na abranatics. Prime na Abranatics sa puta. Ituloy nga lang yung hit. Kala mo di napapaiyak ng basher. Oy, Ban, huwag ka magpadala dyan. Dapat ang pinapakinggan yung rapper. Kaya makinig ka. Refleksyon mo yung moto na pilit mong itinalaga. Kasi sino ba naman bobo gusto mag-champion ng hindi sinasadya? Ayaw mag-jinx, nagbibiro, para may lihim na iba. Ganyan catchphrase mo para pag natalo ka na, hindi mapahiya. Pinagbigyan ni Lipcram si... Tanginang galing talaga bumutas ni St. Ice, gagi. Tangina, pareha silang nagpunto rito sa round 2, pero grabe yung puntong ginawa ni St. Ice dito. Tanginang galing nung silip na yun na parang nagtatanga-tangahan ka para kung sakaling matalo ka, hindi mapahiya. Parang inaano mo na, matalo ko dito, hindi ko naman balak mag-champion kaya hindi ko sinasadya. Tanginang galing nun. Sinasadya. Ayaw mag-jinx, nagbibiro, para may lihim na iba. Ganyan catchphrase mo para pag natalo ka na, hindi mapahiya. Pinagbigyan ni Lipcram si M-Zite, inanggel pa nga niyang gago. Tapos siya hindi sinasadya kasi alam na alanganin ng kampyonato. Si Lipcram, veteranong respetado, kaya nabash din ng mga tao. Pero hindi na ako mag-rebat o hindi sinasadya, parehas lang yan pag angkin ng pagkatalo. Yung confidence ko unmatched. Mula day 1 flip top, maangas talaga. Yeah. At sa iba't iba Tangina, yun yung gusto ko kay St. Ice. Yung kahit nung laban namin, putang ina, talagang balagbag na si St. Ice nun. Talagang, alam mo yun, parang sinasabi niyang siya magche-champion. Ganon ka dedikado. Buo yung loob, kumbaga. Narangan palag-palag kahit mabangas pa mukha. Minsan lang kasi mabuhay. Wala na akong pakialam kung mapagtawanan nyo pa. Kasi bilang lalaki, kung may gagawin ka, double or nothing, pangatawanan mo na. Lakas. Wala. Putang ina, St. Ice pa rin yun, round 2.
Sige, pakinggan natin round 3. Yaw, 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 yaw. Tinira pa yung sayaw. Wait ka lang, Chong. Huwag ka masyadong excited. On the way pa lang yun. Bahay niya daw yung flip-top. Kasi, isa siya sa nauna, pero ni isa walang na-inspira sa'yo na baguhan dito. Hindi ka nga gumawa ng YouTube channel kasi alam mong hindi ka nila susubaybayan, Migo. Kaya pala ice name mo kasi yung nakasab, 0. Ganun. Ako ang nauna. Tingin niya, dyan siya lamang. Sa sobrang advance mo, Mangmang, mas nauna ka pang maban kay Badang. 2013, naban na siya. Kasi masyadong pasaway. Sasabakin niya daw si Arik. Gustong bagbuhatan ng kamay. 2017, naban si Badang. At kung di nyo napansin, kasi nanghawak siya ng bata tungkol sa kamay din. Parehas kayong naban dahil sa kamay nyo. Ayos congrats. So pag naglaban kayo ni Badang, ano yun? Hand-to-hand combat. Naalala ko, napanood kita nung ako'y bibwit pa pare. Nakalaban niya si Abrat Apex. Sa DPD yun dati. Pag di mo talaga pansin ang oras, no, ang bilis-bilis mangyari. Kayo pala yun ni Chris Dinano, yung ini-skip ko lagi. Kasi hindi ko pa talaga gets yung karakter mo na andusing. Pero ngayon, nagbago na. Dinapaslit pa at uhugin. Malaki na ko ngayon at nagpalit na ng layunin. Itong ini-skip ko dati ay mas trip ko na tapusin. Di ba, di ka? Itong ini-skip ko dati, mas trip ko nang tapusin. Dati ini-skip niya. Tapos ngayon gusto niya nang tapusin or buuin yung panonood. Tapos tapusin, patayin sa laban. Galing! Ada ka na sa raptol, ba't ganto lang kahubog? Itong naban dahil sa kamay ni Banto madudurog, parang taong mga bagong biktima ng mga sunog. Pagsapak ko dyan sa santo kung san santo matutulog. Knockout ulit tulad nung round 2, napaka-basic naman. Kaya kita kinikonect kay Badang kasi pangalawang beses na yan. At kung maisipan mo mag-retire ulit, bukas palagi ang pinto. Pero bilang fan mo, huwag ka sana tumigil. Huwag ka sana tumigil sa paghinto. Tingin mo, Ice, pag nawala ka, hahanap-hanapin ka namin, Do. Literal na Ice lang, talaga. Di ka naman diamante o ginto. At yung di umanga sa akin ng GOAT, okay lang po, tanggap ko yan. Di na rin ako naniniwala sa mga idol, kaya basag yung santo dyan. Di na rin ako naniniwala sa mga idol, kaya basag yung santo dyan. Tangin na. Basag yung santo dyan. At kung Inabutan ng tubig ang puta binagsak. Gagot si Ban. basag yung santo dyan. At kung tingin mo yun ay joke, ikay nalak sa trap ko man. Ako'y paganto-ganto lang. Ito yung sayaw ko, sa ribat ko, nagpakuan-kuan. Nalak sa trap ko man. Yung santo dyan. Tangin na. Basag yung santo dyan. At kung tingin mo yun ay joke, ikay nalak sa trap ko man. Ako'y paganto-ganto lang. Ito yung sayaw ko, sa ribat ko, nagpakuan-kuan. Isang hampas ko lang ng fake joke with sayaw agad pumanaw. Pinakita ko lang sa mga tao sino mas malakas humataw. Hindi na masasalba ng freestyle kung magaling yung santo. Kahit bumalik yung bagyo, walang sinabi yung freestyle rap mo sa fake joke dance ko. Siguro ito pinakamalakas na round ni Ban, pero hindi siya buo no? Pakiramdam ko dulo lang ulit yung
Dulo lang ulit yung malakas doon. Pero ang dami kong mas marami akong nagustuhang lines dito, yung ini-skip ko dati. Ay, ini-skip ko lagi. Tapos gusto ko nang di ko na i-skip, gusto ko nang tapusin, ganda nun. Tapos yung fake choke niya, maganda rin yun. Kalahati eh. Sige, tingnan natin yung kay Saint Ice. Umay ka, puki ng ina mo. Puta, nasira lahat ng maganda kong battery ngayong taon ng puta. Paulit-ulit yung angle, tol ah. Combo na ba yun? Siniskip niya kami dati, ayun, bobo siya ngayon. Tangina mo! Gago, ang lakas nun. Ini-skip niya kami dati. Ayan, bobo siya ngayon. Tangina, parang sinabi ni Saint Ice doon na hindi mo kami pinapanood dati kaya wala kang natutunan. Bobo ka ngayon, tangina. Gandang rebat nun. Ito yung pinakadelikado, putang ina, pag nirebatan ka ni Saint Ice. Ulit yung angle, tol ah. Combo na ba yun? Siniskip niya kami dati, ayun, bobo siya ngayon. Tapos, sumayaw pa para makuha ang digang nyo. Sanay na kami makakita ng unggoy na sumasayaw sa Manila Zoo. Pukinang ina ka. Pangit ang battle natin ang puta. Pero ito yung bagong pandayo ng Cebu. Kasi busy na si Jay Black. Nag-full time na sa Dota. At sa pagdidesign ng kanyang brand, yung pamunas niya ng luha, kaya si John Leo, binababad siya sa exposure para lang instant sikat. Ngayon tong papampam na fruit vendor, galawang industry plant. Kasi record niya daw sa Bisaya 20-0. Tinalo ka ni Pen Pluma, alam mo din legit tong info. Kaso bata ka ni John Leo kaya hindi ni-release yung iho. Sobrang idol mo si Jay Black tsaka si Yang Wan, ni-remix yung stilo kasi binito nila yung laban tapos dinilit yung video. Yung sulat ng Pluma na harang nyo, nagaya kay Del Pilar yung bars. Yung sulat ni Pluma na harang nyo, nagaya kay Del Pilar yung bars, yung peke lang yung pagka-smoke nito sa pen na parang telegram na cards. Sa galawan nyo na yan, mas mataas sa atin na match up yung mga nalagpasan natin ng quarter. Sa sobrang whack mo, si Looney hindi nagpa-line up pagka lang makasama sa poster. Kasi umiyak to sa advice ni Looney. Kahit goat, bawal na masitayan. Kesyo baka ma-angle daw sa tourney, tumahak to ng maling daan. Nung gusto mo sabihin niya sa mga bars na warm up, mangunguna, yung spinit ko kanina na may spirit to warm up, mangunguna, mga gamit na ang puta. Uy, bago, ang bagsik naman. Sa kada galaw ni Looney, asar tong gago na parang si Bad, tapos sa podcast din na yun. Sinabi niya si Lipcram, nagchat-chat sa grade 9. In-expose nitong marahan. Kung totoo man yun, dapat ma-headline. Very wrong itong tawanan. Pero nagsisi daw siya, di nga nasama sa sulat. Pre-menor trip mong gatasan, ditong halimaw daw sa gubat, predator din yung galawan. Yung way of thinking, Tito Badang, dapat sa'yo mamaya pa. Kasi yung fruits of labor na itong ban ay lamog parang papaya, kaya paano naging organic to? Parang Jim Jones, yung following kanyang nilason. O kaya parang scientist kasi nag-iimbento to, makabuo lang ng reaction. Nag-imbentong may crush si crippling Lady Guard kasi siya dun mauuna. Asip naman meron tayong pakialam na nasibak niya si Luxuria. Nag-imbentong kabit ni Enigma si Ma'am Nenya, napaka-tasteless na creature. Pineke niya yung imagery parang AI para ma-paint niya yung picture. Nag-imbento tong puki ng ina na virgin at single si Plasma. Tanga, mas marami pa yan napasok na pempem sa klinik na pangraspa. Kahit Mike, pangalan ni MP3, nag-imbento siyang Gian. Kasi daw, gay yan. Ang galing mo dyan, bye! Sanay na sanay magsinungaling yan sa mic! Kaya paano magme-make ng history? Yung kinatha mo fake lang. Sana mayonnaise yung cream ng inyong mango graham. Ang sarap na biskondehin. Dapat Janice Lotterin kasi peke na buo mo na foundation parang money laundering. Ako mas deserving maging medyo champion. Yung dinadayo sa kanila, tus lubuwa. Yung utak na dinudot-dot.
Tapos itong pandayo nila, wala man lang yan food for thought. Pag nagkwento na, imbento, baka maging alamat to. Alaga ni John Leo, kanyang record, pang boxing kanyang laro. Hindi sinasadya, ultimo siya. Sa sarili walang tiwala na ko. Kaya kung di totoo produkto mo, bakit sila dapat maniwala sa'yo? Durog na nga tong prutas ng yung roots ma-expose. Sunog agad tong ban ng aking matusta sa rose. Di abot ng lahat ng aking sulat kaya isinuka ng odds. Pero walang makakatumbas sa isinulat ng Diyos. Ang lakas pa rin ng round 3 ni St. Ice. Dikit to. Tangina yung punto ni St. Ice dito, gago eh. Yung pinaka nagustuhan ko, yung parang sobrang daming inimbento ni ni Ban na anggulo. No, sobrang dami para lang makakuha ng reaction. Ganda nun. Dami niyang inimbento. Dikit to pero ang lakas ng ginawa ni Ban. Mas marami siya nakuwang reaction pero siguro kung ano ko to sa judging sa pang sarili ko lang makukuha pa rin ni St. Ice tong round 3 para sa akin. Dikit pero St. Ice pa rin ako dahil siguro hindi naka-focus si St. Ice sa crowd. Mas gusto niya talagang kunin yung boto ng judge. Yun lang, ganun lang kasimple. Mas nagustuhan ko yung ginawa ni St. Ice sa round 3. Ang ganda nung ginawa ni Ban nung round 3. Pero yun yung pinakamalakas niya pero pakiramdam ko dumikit lang yon kay St. Ice. Dahil nagustuhan ko yung mga punto ni St. Ice. Or pwede ko rin siyang ibigay na tabla. Dahil may mga ano pala, no, parang may mga konting stutter si St. Ice. Pero hindi yun sapat para makuha ni Ban yung round 3. Dahil sa sobrang ganda ng mga punto ni St. Ice. Yun, siguro 1 and 2, St. Ice, round 3, tabla. Sige, pakinggan natin. Flip the pound 16. Ban versus St. Ice. Mag-ice 1 beses para sa kanilang pareho. Iba kasi talaga pag live eh. Siguro yung pinaka siguro na-convince yung mga judges dito dahil sa round 3. Ang boto ng urado, 3-2. Mag-iay tayo lahat para kay St. Ice. St. Ice. St. Ice pala. Akala ko Ban yung nanalo rito. St. Ice pala. Okay. Yun, 1 and 2. St. Tyson, round 3, tabla. Sige, mahinig tayo ng isang judge. Magingay tayo para kay Ban, magingay tayo para sa Cebu. Maraming salamat sa inyo, pasensya na, babawi kaming dalawa, men, pasensya na. Yo! Flip top, Merry Christmas! Batang Rebelde! JD! Three-way! Day 3. Yo, J-Dogs nga pala. Binoto ko si... ako yung isa sa mga bumoto kay St. Ice. Kasi para sa akin, nakuha niya yung round 1 tsaka 2. Then yung round 3, siguro pwede ko na yung ibigay kay Ban. Kasi 1 into talaga St. Ice eh. parang mas nagka-moment yung round 3 ni Ban. Pero sa mga angles naman, tingin ko para sa preference ko, mas naging effective yung mga angles ni Ban. Yung angles ni St. Ice sa round 1 and round 2. Then yung round 3, doon nga medyo talaga nakabawi si Ban. Pero yun, para sa akin na binoto ko si St. Ice, props pa rin kay Ban. Yo, what's up, Soreño? Ako is bumoto kay Ban. Malakas din yung sulat ni St. Ice. Hindi ko alam kung dahil lang sa technical problems o ano. Medyo napuputol-putol kasi yung dulo ni ano. Hindi ko alam kung kinakapos siya o dahil sa technical issue. So hindi ko masyado ma-digest yung lalo yung round 3 ni St. Ice. So binigay ko siya per round. Binoto ko si Ban sa first round, tapos St. Ice second round. And then naging deciding round sa akin yung round 3. Medyo malakas yung pagtapos ni sa round niya. At saka sa yung buong pangkalahatan na round si Ban. Kaya doon lumamang sa akin si hindi ko alam, pero either way pwedeng mangyaring kay St. Ice yun.
Pero sa pagkakataong to, dahil hindi ko masyadong na-digest yung round 3 ni St. Ice, ban ako. Shoutout kay St. Ice, salute. Yo, sila ako niya pala, isa ako sa bumoto kay St. Ice. Mas natripan ko yung material ni St. Ice sa 1 and 2. At slow starting si Bandon, St. Ice. Kahit pa paano may mga moments, mas lumalanding yung mga punch. Sa round 3, binigay ko yun kay Ban, nakuha niya yun, yung round 3 na yun, malinis na malinis, klaro. Pero sa 1, 2 at saka sa rebat ni St. Ice sa 3, medyo para sa akin, mas natripan ko siya. Para sa akin lang naman. So, 1, 2, St. Ice, 3, Ban. Yun. Siguro dahil sa live, pero mas nahimay ko kasi yung round 3 ni St. Ice kaya binigay ko siya ng tabla pa rin. Mas nagustuhan ko pa rin kasi yung ginawa ni St. Ice doon. Pero hindi ko siya binigay kay St. Ice, ginawa ko siyang tabla. Yun, St. Ice pala panalo rito, no? Yun, maraming salamat. Hanggang sa muli. Peace out.